Magandang gabi sa ating lahat. So, ito po yung huling session natin sa araw na ito at isa sa pinakamahalagang bahagi ng Youth Bible Camp natin. Tama po? Kaya mas sigit na kinakailangan yung pakikinig natin. Tama po ba? So, bago tayo magsimula, hingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami Panginoon na hanggang sa oras na ito ay ginagabayan niyo po kami at pinapahintulutan na pag-aralan po ang iyong salita. Pakiusap, patuloy ko pong dalangin Panginoon, samahan niyo po nawa kami, lalo-lalo na po yung mga nakikinig, buksan mo po nawa ang kanilang puso't isipan at tulungan sila na maunawaan ang iyong salita. Lalong-lalo na po sa session namin ngayong gabi Panginoon, na isa sa pinakamahalagang bahagi ng aming Youth Bible Camp. Pakiusap, samahan niyo po nawa kami. Pagkaluan mo po nawa ng puso mapagpakumbaba ang lahat ng mga kabataang naririto at tulungan sila na makilala kung sino kami sa iyong harapan. Alam namin na ikaw ay Diyos na matuwid at ikaw ay Diyos na nagpaparusa sa mga kasalanan. Kaya pakiusap, samahan niyo po nawa kami. Dalangin ko rin po ilagay mo po sa aking mahinang bibig ang mga salita na nayon lamang po sa iyong salita at nayon sa iyong banal na kalooban. At sa oras na ito, sa simulang sa pagtatapos, pakiusap, samahan, gabayan at turuan mo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, basahin po natin ulit, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit, na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. So gaya ng paulit-ulit na binabanggit ko po, sinasabi sa atin ng Biblia, lalong-lalo na sa atin ng mga kabataan, alalahanin yung Panginoon, yung lumikha sa araw ng kabataan natin. Gaya ng mga napag-aralan po natin simula ng unang session hanggang ngayon, totoong may Diyos, tama po ba? Totoong buhay ang Diyos. Totoo yung kanyang salita. At lahat ng mga pinag-aralan po natin na patungkol sa ibang tao na nakalagay dito sa Biblia, lahat ng ito ay totoo. Tama po ba? Kaya nga, lalong-lalo na ngayong gabi, kailangan nating makinig ng maigi. At higit na mauunawaan natin bakit kailangan nating alalahanin yung ating Panginoon, yung lumikha sa atin, lalo-lalo na sa mga araw ng ating kabataan. Tama po ba? So, isa pa, Juan 17 verse 3, ganito po ang ibig sabihin na alalahanin yung Panginoon. Ang ibig sabihin, kilalanin natin siya. Basahin natin ang sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At sa Jesucristo na iyong hanggang kanina, ang pinag-aralan po natin ay patungkol sa ibang tao. Pero ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa sarili natin. Sino tayo sa harapan ng Diyos na buhay? Tama ba? Nakita natin kung gaano kamatuwid ang Diyos, nagparusa siya doon sa mga taong nagkaroon ng kasalanan, gumawa ng kasalanan. Tama po ba? Pero gayon pa man, tayo, gumagawa rin tayo ng kasalanan. Pero ang problema, kailan ba natin makukuha yung paghuhukom o yung parusa ng Diyos? At ano yung nag-iintay sa atin bilang mga gumagawa rin ng kasalanan? Tama po ba? So ngayong gabi, dito tayo magtutuon sa pag-aaral natin. So tapos na tayo sa una, pangalawa, pangatlo, dito na po tayo sa pang-apat na session natin. Patungkol sa kasalanan, at sinasabi ng Biblia, yung kasalanan may nag-iintay na paghuhukom. Tama po? So ngayon, simulan po natin. Kung isa-summarize po natin lahat ng pinag-aralan natin magmula unang session hanggang ngayon, ano po yung lalabas? Ganito po. Kung saan palaging mayroong kasalanan, ano po yung kasunod na nangyayari? Mayroong kaparusahan. Tama po ba? Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Yes. Pero sa parehong pagkakataon, siya rin ay hukom na matuwid. Pag sinabi natin hukom na matuwid, hindi niya palalampasin kahit isang kasalanan. Kahit maliit na kasalanan. Tama po ba? Kaya nga sa kasaysayan, doon sa halamanan ng Eden, pinarusahan ng Diyos si Eva at Adan. Tama po ba? Bakit? Dahil sa pagkakasala. Higit sa lahat, nagkaroon ng
kamatayan. Ito yung pinakamalaking parusa ng Diyos sa kasalanan. Yung kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, hindi lang ito yung kamatayan ng physical natin. Ang ibig sabihin ng kamatayan na binabanggit ng Diyos, kaparusahan doon sa apoy sa impyerno. Tama po ba? Gayon din. Yung baha sa panahon ni Noe, bakit ito ibinigay ng Diyos? Dahil pa rin sa kasalanan. Tama po ba? Bakit ginulo ng Diyos yung wika ng tao sa Tore ng Babel? Simple lang. Dahil pa rin sa kasalanan. Yung mga Israelita, bakit halos sa loob ng 2,000 taon, sinumpa sila, pinarusahan sila? Ngayon din po, kasalanan pa rin. Tama po ba? Ang tanong, paano naman kayo? May kasalanan din ba kayo? Meron? Pinarusahan na ba kayo ng Diyos? Alam niyo po, dahil dito, napakaraming mga tao, maging yung mga kabataan, nag-e-enjoy sila sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi pa nila nararanasan yung parusa ng Diyos. Gumagawa sila ng lihim na kasalanan, nag-e-enjoy sila sa dilim. Tama ba? Gumagawa sila ng mga bagay na walang nakakalam. Pero tandaan po natin, lahat ng bagay nalalaman ng Diyos. Hayag lahat ng bagay sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga, ngayong gabi, sana pag-isipan natin muna yung patungkol sa sarili natin. Maging makasarili muna kayo ngayong gabi. Ibig ko sabihin, yung isipin muna ninyo yung sarili ninyo. Huwag ninyong tignan yung iba. Tama po ba? Maaari po ba yung pag-isipan nyo muna ngayong gabi yung sarili ninyo? Kaya dito po, sasagutin natin yung mga katanungang ito. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Kaya niyo po bang sagutin? Sino ako sa harap ng Diyos? Sino ka? Ano ba? Sino? Sino ka? Ha? Sino? Sino ka? Yung tanong ko, sino ka? Tama po ba? Hindi ko naman tinanong yung pangalan. Naintindihan niyo po ba? Ano ba yung ibig sabihin ng sino ka? Pag sinabing sino ka, ang sagot ng iba, agad-agad na pumapasok sa kanila, tinatanong yung pangalan nila. Tama po ba? Kaya sagot nila, gaya nung, ano nga pangalan mo ulit? Leonard. Ako si Leonard. Pero hindi ko naman tinanong yung pangalan niya. Tama ba? Yung iba naman, pag tinanong, sino ka? Ang sinasagot nila, teacher po ako. Magulang ako, nanay ako, ng 2 anak. Tama po ba? Hindi ko naman tinatanong yung pamilya nila. Tama po ba? Pero pag tinanong tayo, sino ba talaga tayo? Alam niyo po, yung tanong na sino tayo, hindi to patungkol sa laman natin. Bakit? Tanungin ko kayo. Lahat tayo dito nanggaling sa sanggol. Tama ba? Meron pa ba kayo hanggang ngayon picture ninyo mula nang kayo isilang? Meron? Meron? Meron pa. Ngayon, subukan ninyo. Yung picture mo ng baby ka at yung picture mo ngayon, ikumpara mo. Iisang tao ba? Iisa o hindi? Ano po? Iisa o hindi? Ha? Iisa? Sigurado kayo? Pag sinabing iisa, dapat magkamukha. Naintindihan nyo ba? Parehas dapat. Kasi kung iisa, tama ba? Maging yung picture mo ng grade 1 ka at yung picture mo ng ngayon, same pa rin ba yung itsura? Medyo may pagkakaiba na. Tama po ba? Kasi totoo lang, yung katawan natin, pansinin natin. Di ba yung picture mo ng bata pa? At kung magiging matanda ka na, pareho o hindi? Magkaiba. Yung tinatanong, pag sinabing sino ka, hindi ito patungkol sa katawan natin. Ang tinatanong dito, yung espiritu natin. Yung espiritu natin, yan yung tunay na tayo. Gaya ng pinag-aralan natin, kapag namatay itong physical natin, babalik ito sa alabok. Babalik ito sa isang dakot ng alabok. Tama po ba? Sino na po naka-experience? Di ba? Yung naka-attend doon sa cremate? Meron ba? May halimbawa, may kaibigan kayo o kamag-anak, cremate. Nakita nyo ba kung gaano na lang yung natira? Gaano na lang karami? Gaano po? Di ba kahit gaano siya kalaki, pero mauwi, gaano lang karami? Napaka-konti lang. Tama po ba? Yan tinutukoy ko. Maging yung tanong na ito, hindi yung patungkol sa katawan natin. Kundi ang tinatanong, yung patungkol sa espiritu natin. Kaya ngayong gabi, titignan natin
kikilala natin ano yung kalagayan ng espiritu natin sa harapan ng Diyos. At pagkatapos, saan yung espiritu natin mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Yes, naniniwala tayong lahat at gusto nating lahat kapag namatay tayo, gusto nating pumunta sa langit. Tama, mali? Gusto natin, tama ba? Pero yung katotohanan, yung pagpunta sa langit ay hindi ito bagay na pwede nating gustuhin kapag ginusto natin. Tama ba? Ito yung isang malaking katotohanan. Yung langit, hindi ito yung lugar na pwede mong puntahan kapag ginusto mong pumunta. Ngayong gabi malalaman natin bakit bawal tayo doon kahit gusto nating pumunta. Tama po ba? Aalamin natin. Kasi lahat naman tayo, common sa atin, yes, makasalanan ako. Tama po ba? Common knowledge ito sa ating lahat. Aminado tayo, makasalanan ako. Pero yung problema, kahit alam natin na makasalanan tayo, anong sinasabi natin? Pupunta pa rin ako sa langit. Simple lang yun. Hindi natin alam, ano ba talaga yung makasalanan sa harapan ng Diyos. Tama ba? Bilang makasalanan, sinasabi ng Biblia, bawal tayo sa langit. Bilang makasalanan. Nakakalungkot sa mga tao, iniisip nila, makasalanan ako. Pero, mas makasalanan sila. Tama po ba? Bakit yung mga tao, nag-iisip sila ng ganito? Kasi kinukumpara nila yung sarili nila sa harap ng iba. Ngayong gabi, kailangan nating ikumpara. Kailangan nating tingnan yung sarili natin hindi sa harap ng katabi nyo, hindi sa harap ng mga taong kriminal, hindi sa harap ng mga taong mamamatay tao, kundi mismo sa harap ng Diyos. Kapag nakita natin kung sino tayo sa harap ng Diyos, tiyak, malalaman natin kung sino tayo at ano yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos na buhay. Maliwanag ba? Kaya nga maging sa mga brothers and sisters natin, ulitin ko, kailangan nating tignan. Ulit-ulitin ko po ulit. Iba, yung alam ang kaligtasan kaysa nagkaroon ng kaligtasan. Tama po ba? Kaya ngayong gabi, aalamin po natin. Sabi sa Biblia, sa Juan chapter 8 verse 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Ngayong gabi, maaaring may mga salita na maririnig tayo na masakit. Pero ito yung totoo. Kahit masakit, tama ba? Kahit anong gawin natin, ayaw man natin sa gusto, ito yung katotohanan. Hindi natin pwedeng baguhin. Dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga, maaaring masaktan tayo, pero ayos na yun. At least, nalaman natin ang katotohanan. Kapag nalaman natin ang katotohanan, madali na lang natin manampalataya sa katotohanan. Tama po ba? At isa lang po yung bagay na hinihiling ko sa inyo ngayong gabi. Sana maging tapat tayo. Hindi sa harap ko, hindi sa harap ng katabi ninyo, kundi higit sa lahat sa harap ng Diyos. Tama po ba? Kasi ulitin ko, tiyak at nakakaalam ng higit-higit patungkol sa atin ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga, hinihiling niya sa atin, maging tapat tayo sa kanyang harapan. Awit 7 verse 10, basahin natin ang sabay, 3, 2, 1. Ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Kaya nga ngayong gabi, hinihiling sa atin ng Diyos yung katapatan natin. Tama po ba? Hindi lang yung sinasabi ng bibig natin, kundi higit sa lahat yung katapatan natin sa harap ng salita ng Diyos. Yung tanong ko kanina, sino tayo? Sino ba talaga tayo? Di ba yung may mga tao na nagsasabi, lalabas muna sila, pupunta sila, magbubundok sila. Bakit daw? Bakit sila aakyat ng bundok o kaya maglalabas muna sa syudad? Para hanapin ang kanilang sarili. Tama po ba? Tinanong nyo ba sila, pagbalik nila, nahanap po ba? Hindi pa rin. Tama po ba? Kaya nga ngayon, bakit hindi nila hanggang ngayon hindi nila kilala yung sarili nila? Bakit? Simple lang, mali yung tinitignan nila. Mali yung chine-check nila, paano nila makikilala yung sarili nila. Kaya nga ngayong gabi, para mas makilala natin kung sino tayo, susuriin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naintindihan po ba? Kasi marami mga tao, iniisip nila makasalanan ako, pero pupunta pa rin ako sa langit. Pero hindi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tama pa ba? Kasi mali yung pinagpa-check upan nila. Kaya nga, mali rin yung diagnosis sa kanila, mali din yung gamot na nireseta sa kanila. Maliwanag ba? Kaya nga ngayong gabi, susuriin natin yung sarili natin gamit ang salita ng Diyos. Kaya nga, kailangan nating maging tapat sa harap ng salita ng Diyos. Maliwanag?
Kaya ngayon, ano yung titignan natin dito? Patungkol sa kasalanan. Ano ba talaga yung kasalanan? At sino yung makasalanan? At sinasabi ng Biblia, bilang makasalanan, may naghihintay na paghuhukom. Naintindihan po ba natin? Kaya nga ito yung titignan natin ngayong gabi gamit ang salita ng Diyos. Unahin na natin. Oh, ayaw. Wait, sorry. Wait lang po. Dito po, sa salitang sin, ano po yung nasa gitna? Ano po? Anong ibig sabihin nun? Yung sarili natin. Tama ba? Kaya nga patungkol sa kasalanan, lalong-lalo na sa session natin ngayong gabi, yung sarili muna natin yung tignan natin. Kasi tayo ng mga tao normal sa atin. Pag sinabing kasalanan, pag patungkol sa kasalanan, ang iniisip natin yung iba na gumagawa ng mas higit na kasalanan kaysa sa atin. Naintindihan po ba? Kaya nga, higit sa lahat, ulitin ko, yung sarili natin, yung tignan natin. Ngayon, hindi nyo ba naisip, bakit ba tayo nagkakasala? Bakit ba tayo gumagawa ng kasalanan? Tanong ko po sa inyo, may nagturo ba sa inyo kung paano magalit? Meron o wala? Pero nagagalit kayo? Tama ba? Naiinggit. Naiinggit ba tayo? Bakit tayo naiinggit? May nagturo ba sa inyo? Tama ba? Hindi ba ito pumasok sa isip natin? Nagsiselos. Nagsiselos. May nagturo sa inyo. May magulang ba, nak, ganito magselos ha? Step 1, may ganun ba? Wala. Tama po ba? Pero bakit? Sa totoo lang, alam natin yung problema, yung kasalanan. Pero hindi natin alam yung ugat ng kasalanan. Kaya nga hanggang ngayon hindi nagagamot dahil hindi natin alam yung pinagmula ng kasalanan. Naintindihan po ba? Kaya ngayong gabi, detalyado po natin aalamin ano yung ugat ng kasalanan. Then, kahit yung iba, pansinin natin, alam nila yung problema. At alam din nila yung sagot. Pero bakit walang bisa yung gamot? Tama po ba? Kasi hindi nila alam ano yung problema nila. Kaya ngayong gabi, aalamin natin yung problema natin. Sabi dito, bakit ba tayo makasalanan? May 3 bagay na titignan tayo kung bakit tayo makasalanan ayon sa Biblia. Una, sinasabi ng Biblia, bakit tayo makasalanan? Kasi isinilang na tayo na makasalanan. Maliwanag ba? Anong ibig sabihin na isinilang na makasalanan? Simula pa lang, nang ipanganak tayo, makasalanan na. Halimbawa, ganito po. Sinasabi ng Biblia, mga awit 51 verse 5, basahin natin ang sabay, 3 to 1. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa... Anong ibig sabihin nito? Hindi ito nangangahulugan na habang ipinaglilihi tayo ng ating ina, ay gumagawa sila ng kasalanan. Hindi ganito yung ibig sabihin nito. Ang nagsulat nito si Haring David. Naisulat niya ito pagkatapos niyang makagawa ng 2 karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Pangangalunya at pagpatay. Naisip niya, walang nagturo sa kanya yun. Pero bakit nagawa niya? Unawaan niya ito pagkatapos niyang magawa yun. Nagawa ko yun. Bakit? Meron na ako nun. Sa simula pa lang. Nasa loob pa lang ako ng nanay ko. Meron na ako nun. Lumabas na lang yun dahil sa sitwasyon. Maliwanag ba? Kaya nga isipin natin. Di ba, siguro naman naniniwala ko lahat tayo. Nung ipinanganak tayo, anong sabi ng mga kamag-anak? Ano yung sabi ng mga ninong-ninang ninyo? Nung ipinanganak kayo, mukhang ano po? Pero paano kapag lumalaban ka na sa nanay mo? Ano nang tawag sa'yo? Ano na? Bakit nagkaganon? Isinilang na anghel, tapos ang lumaki na naging? Pwede ba yun? Ito yung katotohanan. Tama po ba? Nung isinilang, parang napakaamong anghel. Tama po ba? Pero unti-unti, habang nagkakaisip, tama ba? Habang nagkakaroon ng kaalaman,
Habang nagkakaroon ng pagdadahilan, doon nagsisimula. Lumalabas ang pagiging makasalanan. Naintindihan ba? Kaya ito yung dahilan kung bakit kahit walang nagturo sa atin magalit, kahit walang magturo magselos, kahit walang nagturo na mainggit. Tama po ba? Nagagawa natin lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Dito pa lang. Sa loob pa lang ng sinapupunan ng magulang natin, ng nanay natin, ano na tayo? Makasalanan na. Ulitin ko, common knowledge na ito sa atin lahat. Aminado tayong lahat na makasalanan tayo. Pero may problema dito. Hindi natin alam sino tayo na makasalanan sa harapan ng Diyos. Alam ng iba makasalanan ako. Tama ba? Pero hindi natin alam kung gaano ba tayo kamasamang makasalanan sa harapan ng Diyos. Naintindihan ba natin? Kaya ngayon, para makilala natin ito, para malaman natin, ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. At ikumpara natin yung sarili natin. Mateo 7:16 hanggang 18. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman. Yung verse 16, tumutukoy yan sa halaman at sa puno na nagbubunga. Tama ba? Sabi ng Biblia, ito medyo hindi tayo familiar sa ginamit. Ngayon, gamit tayo ng 2 puno na familiar tayo. Magbigay kayo ng isa. Mangga. Isa pa. Yung opposite. Magka-opposite sila. Mangga tsaka, ano po? Apple. Sabi nung isa, kamote. O, sabihin na natin na gano'n. Tama po ba? Kasi talagang napaka-opposite nun. Tama po? O sige, gamit tayo ng mangga. At napakarami kasi, yung opposite na opposite talaga. Mangga at, sige, gamitin natin yung kamote. Sabi, kamote. Kasi yung kamote, binubunot yun. Tama ba? Ngayon, sinasabi ng Biblia, nakakapitas ba ng mangga sa kamote? Pwede o hindi? O ng kamote sa mangga? Pwede o hindi? Imposible. Tama po ba? Mula nang itanim yung mangga, hanggang sa mamatay siya, ang bunga niya ay mangga. Yung kamote, mula nang itanim siya, hanggang sa bunutin siya, ano lang yung magiging bunga niya? Kamote lang din. Tama po ba? Sabi ng Biblia, kung paanong ganito yung sistema nito, yung verse 16, sa verse 17, pag sinabing gayon din naman, yung verse 17, hindi ito patungkol sa halaman, sa puno na nagbubunga. Patungkol na ito sa atin na mga tao. Bakit? Tanong ko, meron ba kayong alam na mabuti at masamang puno? Meron o wala? Wala. Tama ba? Ngayon, sino tinutukoy dyan? Tayo ng mga tao. Ngayon, dahil tayo ang tinutukoy niyan, sabi ng Biblia, alin tayo dyan? Mabuting puno o masamang puno? Alin po kayo doon? Masama? Ulitin ko, kailangan natin maging honest. Sa tingin ninyo, okay? Sa tingin ninyo, alin kayo doon? Yung mabuti, wala namang, hindi naman kayo pagagalitan. Sa tingin nyo lang. Tama ba? Kailangan ko lang maging honest tayo. Sino yung sa tingin ninyo mas mabuti ako? Sa tingin nyo lang, mabuti ako. Mabuting puno. Mabuti? Wala? Masama? Ano yung, paano naman yung iba? Dalawa lang yan, mabuti at masama. Masama? Ngayon, tanong. Sabi ng Biblia, wala nagsabi ng mabuti. Tama ba? Ang iniisip kasi ng iba, masama ako kasi gumagawa ako ng masama. Pero tanong ko po, hindi ba kayo gumagawa ng mabuti? Ano po? Gumagawa o hindi? Eh sabi ng Biblia, kung titignan natin yung Biblia, ano sabi? Kung masamang puno ka, ano daw? Hindi ka pwedeng mamunga ng mabuti. Kung mabuti ka naman, hindi ka pwedeng mamunga ng, alin tayo doon? Sabi ninyo, masama, pero gumagawa ng mabuti. Parang sinasabi mo, masamang puno ako, pero nagbubunga ako ng mabuting bunga. Pwede yun o hindi? Imposible. Ngayon, alin ba talaga tayo? Mabuti? Ngayon, kung sinasabi mo naman, nag-change agad, ang bilis. Ngayon, sinasabi mo kung mabuti ka, hindi ka pa gumagawa ng masama? Alin ba talaga tayo doon? Walang gitna.
Tama ba? Ito yung gusto kong malinawan tayo. Sa atin kasi iniisip natin, oo, masama ako. Pero nakakagawa ko ng mabuti. Alam niyo po, yung nagagawa ninyong mabuti, mabuti lang yan sa ginawan mo ng mabuti. Pero sa harap ng Diyos, walang kinalaman niya. Intindihan niyo ba? Kaya nga, gaya ng sinabi ng Biblia, sa totoo lang, iniisip kasi natin, mabuti tayo. Bakit? Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Tama ba? At tinitignan natin yung ginagawa nating mabuti. Kaya iniisip natin, mabuti ako. Naintindihan niyo po ba? Pero sa totoo lang, walang mabuti sa atin. Sinasabi nito ng Biblia, akala lang natin, mabuti tayo. Pero hindi. Tama ba? Kung paanong yung mangga, ang bunga niya lang ay mangga. Kung sinasabi naman natin na mabuti tayo, dapat lahat ng bunga natin ay mabuti. Kaya problema tayo, mabuti pero gumagawa ng masama. Masama pero gumagawa ng mabuti. Tama po ba? Ulitin ko po, wala itong kinalaman sa Diyos. Kasi nga, iniisip lang natin, nakakagawa tayo ng mabuti kasi ang tinitingnan lang natin yung sarili natin. Hindi natin tinitingnan ang Diyos. Maliwanag ba? Kaya nga sabi ito ng Biblia, hindi maaari. Maliwanag ba? Bakit? Bakit hindi tayo makakagawa ng mabuti? Kasi nga ipinanganak na tayo na makasalanan. Ang ibig sabihin na ipinanganak tayo na makasalanan, ipinanganak na tayo na masamang puno. Masamang makasalanan. Ang alam lang natin, makasalanan tayo. Pero di natin iniisip na masama tayong makasalanan. Tama po ba? Ang iniisip natin, oo, makasalanan ako, pero mabuti akong makasalanan. Meron bang mabuting makasalanan? Wala. Sa isip lang natin yun. Tama po ba? Pero kung titignan natin, ayon sa sinasabi ng Diyos, masama tayong makasalanan. Ngayon, paano kung mamatay tayo na masama na makasalanan? Pupunta ba tayo sa langit? Imposible po. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kaya nga, may kasabihan tayo, kung ano ang puno, yun din ang, ito po, bakit mangga yung bunga? Simple lang, napakadali lang. Kahit grade 1, kaya sagutin niya. Tama ba? Bakit mangga yung bunga? Kasi siyempre, yung puno ay mangga. Ngayon, tayo, ako, ikaw, tayong lahat, bakit ba tayo nagkakasala? Bakit? Kasi yung puno natin ay ito. Tama po ba? Mula nang magkasala si Adan at si Eva, lahat ng ipinanganak, kabilang tayo doon. Hanggang sa kahuli-hulihang taong isisilang sa mundong ito, ano sila? Makasalanan o hindi? Hindi pa sila gumagawa ng kasalanan, makasalanan na sila. Naintindihan po ba? Bakit? Ipinanganak na tayo makasalanan. Kasi kung hindi ganon, sana ganito. Hindi siya magiging mangga hanggat hindi nagbubunga ng mangga. Pwede ba yun o hindi? Mangga na siya kahit hindi pa magbunga. Naintindihan po ba? Ganon din naman tayo. Makasalanan na tayo kasi pinanganak tayo na makasalanan. Kahit hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan. Naintindihan? Kahit hindi pa tayo gumagawa ng malalaking kasalanan, ang problema, sa paningin ng Diyos, ipinanganak na tayo na masamaang makasalanan. Naintindihan? Roma 5:12, basahin po natin ang sabay, 3-1. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay, sino po yung isang tao na ito? Si Adan. Maliwanag ba? Dahil sa kanya, lahat tayo naging makasalanan. At dahil din sa kanya, lahat tayo, saan pupunta? Sa kamatayan, sa impyerno, sa kahatulan. Naintindihan po natin? Para mas maintindihan po ganito. Lahat tayo dito nanggaling kay Adan. Mula sa kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang taong isisilang sa mundong ito, galing kay Adan o hindi? Galing. Meron ba ditong galing sa outer space? Wala. Tama po ba? Ibig sabihin nito, lahat tayo dito, kasama dyan. Lahat tayo, ipinanganak, mayroon ng sumpa. Ano yung sumpa na yon? Patungo doon sa impyerno. Maliwanag ba? Kaya nga ngayon, may magagawa ba tayong mabuti? Meron o wala? Sa isip lang natin meron. Pero ano sabi ng Biblia? Ngayon, basahin natin. Roma 3:10-12, basahin pa natin, 3-1. Meron o wala? Pero sa isip ng tao, meron. Kasi gumagawa sila. Ulitin ko,
Mabuti lang yun sa ginawan mo ng mabuti. Pero sa Diyos, walang kinalaman yun. Maliwanag ba? Bakit ipinanganak na tayo na masamang makasalanan? Maliwanag po ba? Pangalawa, sinasabi ng Biblia, bakit tayo makasalanan? Sabi ng Biblia, kasi nilalabag natin ang 10 utos. Alam niyo po ba kung ano yung 10 utos? Alam? Ano yung una? Kung alam, ano yung pinakauna? Sabi ng iba, nakalimutan ko. Kung ganun, paano mo ngayon susundin? Tama ba? Alam niyo po kung ano yung 10 utos? Alam? Iba nahihiya. Kaya ulitin ko, be honest. Alam ba natin yung 10 utos? May alam. Pero tanong ko, kaya sundin? Nasusunod? Minsan. Ano yung madalas? Nilalabag. Tama po ba? Ngayon, ilan po yung 10 utos? Ilan? Ilan po yung 10 utos? Isa lang yun. Nilalaman lang ay 10. Tama po ba? Kasi kung 10 yung 10 utos, 100 yun. Tama ba? Isa lang yan. Pero yung nilalaman nun ay 10. Sa totoo lang, yung 10 utos, kinatawan nito ng lahat ng mga kautusan ng Diyos. Maliwanag ba? At sinamarize pa ito sa dalawa. Pero anyway, ngayon alamin natin. Sabi ng Biblia, makasalanan tayo kasi nilalabag natin. Doon sa 10, iskura natin yung sarili natin kung may nasusunod pa tayo. Pwede ba? Ngayon, iskura natin. Isa-isahin natin yung 10 utos. Una, sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Meron o wala? Ay, labag na kagad. Tama ba? Unang-una pa lang. Kaya nga, salamat sa pagiging honest. Sinasabi kasi ng iba ay, wala, nasunod ko yan kasi wala akong ibang Diyos. Ang tanong ko sa kanila, talaga ba? Sabi talaga, oo, wala daw ibang Diyos. Sabi ko sa kanila, kilala niyo ba kung sino yung Diyos na nasa Biblia na nagsasabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko? Yung Diyos na nagsasabi na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko, siya ay Diyos. Ang sabi niya na ang pangalan ay Diyos na mapanibughuin. Anong ibig sabihin ng mapanibughuin? Mainggitin. Pag sinabing mainggitin, gusto ng Diyos siya lang palagi ang una. Siya yung una sa atin. Una sa lahat. Tanungin ko kayo, sino yung una sa inyo pagising ninyo? Cellphone. Tama ba? Lalo na yung mga kabataan. Sabi ng iba, hindi po, nananalangin ako. Talaga? Tama po ba? Kaya nga, dahil dito, pansinin natin, maging sa mga tao sa sanlibutan, maging sa patalasta sa TV, nagawa ng commercial, tama ba? Yung sa kape. Ano yun? Para kanino ka bumabangon. Doon sa mga taong sumagot, nang tinanong sila, para kanino sila bumabangon? May sumagot ba doon? Bumabangon ako para sa Diyos. Meron o wala? Ano lang ang sagot nila? Para sa pamilya, para sa sarili, para sa pangarap, para sa kaibigan. Tama po ba? Wala doon di isa. Bumabangon para sa Diyos. Same din naman sa atin. Kayo ba nag-aaral para sa Diyos? Nagtatrabaho para sa Diyos? Hindi rin naman. Tama po ba? Kaya nga tanong, nasunod o hindi? Hindi. Isa na yon. May siyam pa. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Huwag, sabi ng Diyos. Bukod doon, huwag itong yuyukuran o paglilingkuran man sila. Nasunod o hindi? Hindi rin. Tama ba? Ano yan ang ibig sabihin? Ganito po. Di ba minsan nakikita natin yan sa may mga shop, binibenta nila, o kaya naman sa pista, nilalabas yan. Yung tawag sa atin dyan, yung karakol. Tama po ba? Nilalabas yan, sinasayaw pa. Yung iba naman, dinadamitan pa. Talagang sinasamba nila. Pero sabi ng Biblia, wag. Tama ba? Yung iba naman talagang pinaglilingkuran nila kasi yun ang Diyos nila. Tama po? Pero sabi ng Biblia, wag. Dito po, tingnan natin. Jeremias 10, 3 hanggang 5. Pwede pong pakibasa. 3 to 1.
Tama ba? Sinasabi ng Biblia, bakit wag paglingkuran? Kasi hindi naman yung Diyos, ni hindi ngayon makalakad. Tama ba? Kailangan pasanin, kasi nga hindi makalakad. Kung maglakad yan, baka tumakbo ka pa. Tama ba? Baka matakot ka pa. Pero sabi ng Biblia, huwag katakutan. Huwag rin paglingkuran kasi walang magagawang mabuti, wala rin magagawang masama. Tama po ba? Nasunod o hindi? Pangatlo, bago yon sabi ng Biblia, yung iba, ang iniisip nila, may palusot kasi sila. Hindi naman namin yan sinasamba. Ang ginagawa lang daw pinang-aagapay. Tama ba? Pero maging yung pang-agapay, sabi ng Diyos, wag. Tama ba? Bakit? Ang ibig sabihin ng pang-agapay, dahil hindi nila nakikita ang Diyos. Yung Diyos Espiritu, yung Diyos na buhay. Kaya nga sabi nila, pinang-aagapay, ibig sabihin parang pamalit. Kasi hindi nakikita. Tama ba? Kaya nga sabi ng Diyos, wag. Bakit? Gaya ng binasa natin sa unang araw natin, ang Diyos ay Espiritu. At kailangan yung sumamba sa Kanya, kailangan din sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang problema, ano nangyari sa Espiritu natin? Namatay. Tama po ba? Yung patay ba, pwedeng sumamba sa buhay? Imposible. Tama po ba? Kaya nga, hindi natin yun magagawa. Hanggat patay ang Espiritu natin. Kaya nga, para magawa nating masamba, maglingkod sa Diyos na buhay, kailangan ang mangyari sa Espiritu natin ay mabuhay sa pamamagitan ng katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Nasunod o hindi? Lalo na yung mga kabataan ngayon. Di ba? Nagulat lang. Ano sinasabi? Nakaapak ng pupo. Ano sabi? OMG. Ano yung tae, yung Diyos mo? Kasi sabi mo, nakaapak ng tae. OMG. Ano ba yung OMG? Oh my God. Yung Diyos, yung tae, yung Diyos mo? Tama ba? At yung iba naman, pag nagagalit, bahala na sa iyo ang Diyos. Tama ba? Sabi ng Diyos, huwag gagamitin sa walang kabuluhan. Nasunod o hindi? Pangatlo. Pangapat, alalahanin ang araw ng Sabat. Alam niyo kung ano yung araw ng Sabat? Hindi yan Sabado. Tama ba? Hindi yan Sabado. Ano po yung araw ng Sabat? Nagsisimula yan Friday, 6 p.m. hanggang Saturday, 6 p.m. Anong oras na ngayon? Anong araw ngayon? Tama ba? Pero sabi ng Biblia, hindi naman ibinigay para sa atin yan. Tama ba? Ngayon, kung ibinigay para sa atin, kailangan nating sundin. Pero masusunod ba natin yan? Sabi ng Biblia, sa araw ng Sabat, may gagawin o wala? Wala. Sabi ng Biblia, wala silang anumang gagawin, kundi isang ganap na kapahingahan. Tayo kapag Friday, 6 p.m., anong ginagawa? Nandun sa galaan, yung mga kabataan, nandun sa tropa. Tama ba? Nagkukumpulan, nag-ML. Tama ba? O kaya naman, nasa basketball, yung mga kabataan, yung mga kababaihan, ano naman ginagawa? Pag 6 p.m. Ano pa ginagawa? Nagsi-cellphone. Busy. Tama po? At isa pa, ni magpaningas, sabi ng Biblia, wag, magluto. Di ba pag Friday, nag-iimbita ng mga kamag-anak, pupunta para magluto, magsalo-salo. Tama po ba? Pero sabi ng Biblia, wag. Ngayon, nasunod o hindi? Paano mo nga susundin hindi mo nga alam? Tama ba? Panlima. Ito yung 10 utos, magmula una hanggang ika-4, utos ito ng Diyos sa atin na dapat nating gawin tungo sa Diyos. Magmula ika-5 hanggang sa ika-10, utos naman ito ng Diyos sa atin na dapat nating gawin para sa kapwa natin. Pinakauna dito, yung number 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nasunod o hindi? Yung iba tumatawa. Tama ba? Ang ibig sabihin na igalang ang ama at ina, dapat sa buong buhay nila, ni minsan, hindi natin nagawang pasamain ang loob nila. Nagawa o hindi? Bakit? Sabi ng iba, minsan. Ano yung madalas? Tama po ba? Madalas, lalong-lalo na po nakakalungkot yung mga kabataan sa panahon natin ngayon. Ganito na sila. Sabi, igalang yung magulang. Yung batang ito, yung kabataang ito, mukha ba niyang ginagalang yung magulang niya? Sino yan? Sino yan? Lalo na yung mga kabataan ngayon, pag inuutusan,
may dalawa silang paboritong letra. Ano yon? Ha? Letra lang, letra. May paboritong letra. Ano? Ano po? Pag tinawag, halimbawa naglalaro, sabi, Nak, ano sagot? Di ba dapat opo, po. Nawala na yung P. Ano na lang, oh. Pag tinawag, oh. Pag inutusan, bili ka nga ng mantika, may dabog pa yun nakasama. Parang ganyan. Tama po ba? Ganyan-ganyan yung mga kabataan ngayon. Binasa natin kanina. Yung ugali ng mga tao sa panahon natin, suwail sa magulang. Naintindihan ba natin? Panganib. Baka ito naman, huwag kang papatay. Nasunod o hindi? Sino na po dito yung nakapatay? Wala pa. May nagsabi niya, ikaw pa lang. May barangay ba dito malapit? May barangay na malapit? Meron. Kaya ba walang nagtataas, nakapatay? Kasi baka dalhin sa barangay? Sa isip kasi natin, ulitin ko po, yung batas ng Diyos at yung batas natin lubos na magkaiba. Sa batas ng tao, ang ibig sabihin ng pagpatay, yung sinaksak mo, yung binaril mo, yung hinampas mo, yung binato mo ng bato at namatay, yun ay pagpatay. Tama ba? Pero ano yung batas ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng pagpatay sa Diyos? Ganito yung ibig sabihin nun. Bigyan ko kayong halimbawa. May dalawang magkaibigan dito. Magkatrabaho, magkaklase. Gamitin natin yung ganung mga halimbawa. Pag nakikita sa umaga, nakangiti o hindi? Nakangiti, di ba? Kamusta ka? Di ba? Pero alam niyo po yung problema. Ano yung nasa loob nila? Ano yung nasa loob? Mabuti kaya o masama? Parang ganito. Ano yung sabi ng isa? Ano daw yung sabi ng isa? Nakita ko na naman yung ayaw kong makita. Malas. Pero nakangiti. Tama ba? Akala niya sila yung nag-iisip ng ganun. Ano yung sabi ng isa? Sabi ng isa, siniraan mo ako kahapon. Tapos pangiti-ngiti ka pa. Tama ba? Alam niyo kung nakikita lang nila yung pag-iisip nila, ano mangyayari dyan sa dalawa? Away na. Tama ba? Baka napatay pa yung isa dyan. Tama po? Anong ibig sabihin sa Biblia? Hindi ito nakikita ng tao. Kaya nga, binigyan tayo ng definition ng Diyos. Ano ba yung pagpatay sa harap ng Diyos? Unang 1, 3:15. Basahin natin ang sabay, 3-1. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At naalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang. Ano sabi ng Biblia? Yung mapuot ka lang. Ang ibig sabihin sa kanyang kapatid, sa kapwa. Tama po ba? Nagalit ka lang sa kapwa mo, ano ka na sa harap ng Diyos? Nakapatay ka na. Tama ba? Bagaman hindi natin physical na napatay, pero sa loob na natin, pinatay na natin sila dahil sa galit natin. Tama po? Meron ba ditong hindi pa nagalit? Meron? Lahat tayo nagalit na. Araw-araw nagagalit tayo. Tama ba? Kaya alam niyo po sinasabi, yung unang-unang nagpapatayan, yung pamilya. Tama ba? Halimbawa, kung may kapatid ka, tama ba? Madalas nag-aaway. Anong ibig sabihin nun? Madalas din papatayan. Tama ba? Kaya ngayon, naisip ninyo, gaano nakarami yung napatay ninyo? Hindi pisikal. Tama ba? Pero ito'y kasalanan natin, mortal na kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Nasunod o hindi? 6 na yan. Pang-7. Huwag mangalunya. Nasunod o hindi? Ang ibig sabihin ng pangangalunya, sa mag-asawa yan. May asawa ka na, nangapit bahay pa. Tama ba? Isa pa, meron pang pangangalunya. Yung mga kabataan, o kaya nagsasama, babae, lalaki, nagkasama sila, may nangyayari sa kanila na walang kasal. Pangangalunya din yun. At sa mga kabataan, kapag meron ding nangyayari sa kanila, pisikal. Tama po ba? Pangangalunya din yun. Naintindihan ba? At bukod pa doon, binigyan tayo ng higit na definition ng Biblia patungkol sa pangangalunya. Parang ganito, di ba? Sa lalaki, kapag nakakita ng babae, anong reaksyon? Ha? Tinitigan lang? O ganito? Tawa sila. Nakakatawa, tama ba? Bakit? Kasi tayo yan. Naintindihan ba natin? Pero huwag kayong mga babae, iniisip nila, mga lalaki talaga. Pero hindi nila alam, babae, ganun din.
Tama ba? Ganon din yung babae. Pag nakakita ng gwapong lalaki, anong iniisip nila? Ano po? Ha? Di ba kapag nakakita kayo, di ba ngayon, pag nakakita kayo ng magkapareha, yung babae, sa tingin niyo mas maganda naman kayo. Tama ba? Nakita ninyo, nakakuha siya ng gwapong lalaki. Anong iniisip? Sana all. Tama ba? Sana mabunggo yung babae. Tama ba? Nag-iisip tayo ng masama. Naintindihan po ba? Bakit? Gusto rin natin yun. Ano yung sabi ng Biblia? Anong pangangalo niya sa Biblia? Ganito po. Mateo 5:28. Basahin natin ang sabay. 3 to 1. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanya. Ulitin ko, hindi lang ito sa mga lalaki. Bakit? Lalaki lang ba yung nagganasa? Yung babae, hindi. Nagganasa din yung babae. Tama ba? Kaya nga may sana all. Pagnanasa yun. Tama ba? Kahit hindi mo sinabi, sa puso mo lang, may nakita ka, nagwapo, may nakita ka maganda, sinabi mo, gusto ko siya. Tama ba? Ninasa mo siya sa puso mo. Ano na yon sa paningin ng Diyos? Pangangalunya na. Tama ba? Maliwanag ba? Sinabi lang ng Biblia, yung lalaki. Pero sa totoo lang, mas matindi magnasa ang babae. Naniniwala ba kayo doon? Mga babae, maraming babae dito. Naniniwala ba kayo mas matindi magnasa ang babae? Ano po? Parang hindi kayo sangayon. Bigyan ko kayong halimbawa. Pag may artistang, sa mga lalaki, pag may nakita kayong artistang babae, tumitili ba kayo? Tumitili? Pag may nakitang artistang babae, yung babae, pag may nakitang artistang lalaki, tumitili o hindi? Yung isa may pa-banner pa. Tama po ba? Alam niyo, kapag may tumiling lalaki, alam na yun. Tama po ba? Pag may tumili na lalaki, alam na yun. Positive yun. Tama po ba? Pero normal. Pero hindi mahalaga kung sino yung mas matindi. Sa Diyos, ang tinitignan niya, kung meron ka lang pagnanasa sa puso mo, nangalunya ka na. Maliwanag ba? Nasunod o hindi? Pangwalo, huwag kang magnanakaw. Sino na po dito yung nagnakaw? Wala talaga magkataas ng kamay. Sino nangupit? Iniisip kasi natin, yung pangungupit, tanong ko, yung pangungupit, pag nanakaw o hindi? Pag nanakaw, yung pinapakyut lang natin para wag masakit. Tama ba? Pwede bang sabihin, ay, nagnakaw ako ha? Ganun ba? Anong kinukuha ang sinasabi? Nangupit ako sa nanay ko. Tama ba? Kasi kapag sinabi mo, nagnakaw ako sa nanay ko, masama ang tingin natin. Tama ba? Pero sa totoo lang, pag nanakaw yun o hindi? Pag nanakaw. Yung ginusto mong kunin yung isang bagay na hindi sa'yo, anong tawag doon? Sabi nung iba, hiram lang. Hiram lang daw, pero hindi na binalik. Tama po ba? Nakaw yun. Tama po? Ngayon, bigyan ko kayong halimbawa. Di ba yung kinuha mo na hindi sa'yo, nakaw? Ngayon naglalakad ka. May nakita kang kulay dilaw. Ano yun? Alam ka agad. Tama po ba? Ano yun? Nakaw o hindi? Ha? Napulot. Ano po? Nakaw yun o hindi? Naglalakad ka. Tama ba? Naglalakad ka. Wala ka namang intensyon na kumuha ng pera ng iba. Habang naglalakad ka, nakakita ka ng kulay dilaw. Tumingin ka sa paligid. Walang tao. Anong sinasabi natin? Jackpot. Tama ba? Kinuha mo. Nakaw o hindi? Ha? Sabi, ano yun? Grasya yun. Alam nyo, disgrasya yun. Alam nyo kung bakit? Pag nanakaw pa rin yun. May-ari kasi yun, wala lang. Tama ba? May-ari yun, hindi ikaw may-ari nun. Naintindihan ba natin? Kaya nga ano pa rin yun? Nakaw o hindi? Nasunod o hindi? Pangsyam, huwag kang maging sinungaling na saksi. Anong ibig sabihin nito? Lalo na kapag may makukuha tayong pabor, ginagawa natin ito. Tama ba? Alam na nating mali, pero dahil kaibigan ko siya. Tama ba? Kahit alam nating kasinungalingan, sinasabi natin, totoo yan, totoo yan. Tama ba? Ngayon, nasunod o hindi? Siyam na. Pang-sampu, huwag mainggit. Sino dito hindi pa nainggit? Lahat tayo. Tama po ba? Gaya po ng sinasabi, may kasabihan, envy is the mother of all invention. Alam niyo po ba yun? Kaya nga bakit ba yung iba nag-iimbento? Kasi nainggit sila. Yung kapwa nila naka-imbento ng ganito. Kaya nga gusto rin nila.
Mag-imbento. Yung Pinoy magaling. Mag-imbento. Kaso kwento. Tama ba? Magaling mag-imbento ng kwento. Tama po? Kaya ngayon, nasunod o hindi? Hindi pa rin. Bakit ba hindi natin kayang sundin? Sa totoo lang, hindi talaga natin ito kayang sundin. Kasi ito yung pamantayan ng Diyos. At ibinigay ito sa atin ng Diyos, hindi para sundin. Tama po ba? Bakit? Ulitin ko, yung 10 utos, hindi ito binigay para sundin natin. Bakit? Gaya nito ng sinasabi ng Biblia, kasi kung ibinigay ito sa atin na dapat natin sundin, gaya ng sinasabi dito, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ano daw nangyayari? Doon sa 10, isa lang ang malabag mo. Ilan na yung kasalanan mo? Lahat pa rin. 10 pa rin. Tama po ba? Kaya kahit na sinasabi natin na sunod natin ang 9, pero nalabag mo yung isa, ilan pa rin yung nalabag mo? 10 pa rin. Ganito kahigpit ang kautusan. Bukod pa doon, may nakausap ako, lalo na yung mga matatanda, kasi matigas talaga yung isip nila. Hindi, nasusunod ko talaga yung kautusan. Kung pipilitin, kaya daw. Alam nyo, dun sa mga tao nagsasabi na kaya nilang sundin yung kautusan kapag pinilit, anong sabi ng Biblia? Galatia 3:10, pwede po pakibasa, 3:1. Kung yung kautusan na ibinigay para maging paraan, para makapunta tayo sa langit, sana ganito yung sinulat. Ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim dapat ng biyaya. Tama po ba? Pero sinabi ng Biblia, bakit nasa ilalim ng sumpa? Kasi nga hindi kayang sundin. Kahit pilitin pa. Bakit? Ipinanganak na tayong makasalanan. At bilang makasalanan, imposible nating masunod ang kautusan. Maliwanag ba? At ito yung dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos yung kautusan. Ulitin ko po ulit. Hindi ibinigay sa atin ng Diyos yung kautusan para sundin. Kundi, ibinigay yan ng Diyos gaya ng salamin. Ano po ba yung salamin? Yung salamin, bakit nyo ba ginagamit yung salamin? Para makita ang sarili. Tama ba? Bakit kailangan ninyong makita ang sarili? Bakit? Titignan mo kung may dumi. Tama ba? Kung maayos ba yung itsura mo? Kung meron kang dumi. Halimbawa sa umaga. Nanalamin ba kayo sa umaga? Ang pogi-pogi ko talaga. Ang ganda-ganda ko talaga. Ganun ba? Bakit ba kayo nananalamin? Nananalamin kayo, syempre, di ba, pag naghihilamos, bago maghilamos, titingin ka muna, may muta ba ako? May dumi ba ako? Tama ba? Ngayon, may muta ka. Nakita mo sa salamin. Anong gagawin mo? Ha? Tanggalin. Anong ipantatanggal mo? Kukunin mo ba yung salamin at ipantatanggal sa muta? Ganun ba? Hindi. Dahil sa salamin, nakita mo na may muta ka. Tama po ba? Ganun din yung kautusan. Gaya siya ng salamin. Pag titingin tayo sa salamin, makikita natin yung problema natin. Tama ba? Ganun din naman. Sa pamagitan ng kautusan, anong mangyayari? Makikita naman natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Roma 3:20, basahin natin, 3:1. Naintindihan niyo po? Bakit ibinigay sa atin ng Diyos yung kautusan? Para makita lang natin. Para malaman natin na tayo ay makasalanan. Naintindihan ba? Dahil may mga tao nagsasabi, mabuti ako. May mga tao nagsasabi na matuwid ako. Ngayon, matuwid ba? Kung titingin sa kautusan, hindi. Ano tayo? Makasalanan. Maliwanag ba? Hindi ito ibinigay ng Diyos para sundin. Ibinigay ito ng Diyos para lubos nating malaman ang katotohanan na ako ay makasalanan. Tama ba? At panghuli, sinasabi ng Biblia, bakit tayo makasalanan? Kasi may puso tayo na puno ng kasalanan. Maliwanag? Pero bago natin ituloy, mag-exercise muna tayo. Kasi may nakikita na ako, medyo nagiging manok na eh. Okay? Mag-exercise muna. Ulitin ko, mahalaga yung pag-aaral natin ngayong gabi. Kasi kung hindi natin maintindihan yung pag-aaral natin ngayong gabi, useless yung pag-aaral natin bukas. Kailangan nating maunawaan yung problema natin. Tama po ba? So, sundan lang po natin itong exercise po natin. Okay po? Maaari ba natin sundan? Sundan nyo lang po.
박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 한 번 더. Isa pa daw. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 시작해볼까요? Nagising na daw ba kayo? Ngayon tuloy po natin. Sabi ng Biblia, makasalanan tayo kasi meron tayong puso na puno ng kasalanan. Kasi marami mga tao sinasabi nila, papasukin mo lang si Kristo sa puso mo, tanggapin mo siya bilang personal na tagapagligtas, boom, ligtas ka na. Tama ba? Ngayon, tingnan natin yung puso natin. Tama po ba? At kasi meron din na nagsasabi, mabuti ako. Mabuti ang budhi ko. Ang pag sinabing mabuti yung budhi, mabuti, malinis ang puso. Tama ba? Tanong ko, nakita niyo na ba yung puso niyo? Nakita? Pero bakit may nagsasabi, ibibigay ko sa iyo ang puso ko? Tama po ba? Tama po. Ngayon, kung makikita lang natin, sabihin na natin na ibibigay mo yung puso mo. Ngayon, paano kung ang makikita mo yung puso mo? Makikita mo yung puso ng taong gusto magbigay ng puso niya sa iyo. Alam niyo, yung mga tao, lumalapit sila sa tao na sinasabi gustong ibigay yung puso kasi mayroon lang gustong makuha. Tama, mali? Ngayon, paano kung makita mo yun? Tatanggapin mo o hindi? Siyempre, hindi. Kasi alam mo, may balak. Tama po ba? Ang problema, hindi natin alam. Kaya nga, para makita natin kung ano yung puso natin, ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. Ngayon, tignan natin ano yung puso natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Unang Samuel 16:7, basahin natin, 3-1. Tama ba? Yung tao tumitingin sa panlabas. Kaya nga naiisip natin, mabuti siya. Kasi ang nakikita lang natin, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa. Tama ba? Hindi natin nakikita yung loob ng puso niya. Na habang gumagawa siya ng mabuti, ano yung nasa loob ng puso niya? Ito na naman yung mga hampas lupang to. Tama ba? Pero hindi nila yung sinasabi. Kapag nakikita natin yung mga taong nagkakawang gawa, tama ba? Bumukha nila nakangiti, nagbibigay, nag-aabot ng tulong, pero sa puso nila, anong iniisip nila? Masama. Tama po ba? Ang problema, nakikita ito ng Panginoon. Sa tingin natin, ganito yung puso natin. Tama ba? Malinis. Pero alam niyo po ba kung ano yung puso natin sa harap ng Diyos? Ganito yung sinasabi ng Diyos sa puso natin. Jeremias 17 verse 9. Basahin natin, 3-1. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ang puso natin mandaraya. Tama, mali? Tama, di ba? Halimbawa, pag tinanong kayo, kumain ka na? Anong sagot? Busog. Tama ba? Pero kumakalam yung sikmura. Tama ba? Pag tinanong pa, okay ka lang? Kamusta ka? Anong sinasagot? Okay lang. Pero biglang nagpakamatay. Pero sabi, okay lang. Tama po ba? Ganito po. At isa pa sabi ng Biblia, tingnan natin. Sabi ng Diyos, yung puso natin mandaraya. Pagkatapos sabi niya, lubhang napakasama. Di ba alam natin, pag sinabi ng lubha, anong ibig sabihin nun? Malala na. Tama ba? Pero sinabi ng Diyos, lubha na napakapa. Ibig sabihin nito, sobra-sobrang sama ng kalagayan ng puso natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo kung bakit sinabi ng Diyos na yung puso natin lubhang napakasama? Kasi alam niya ano yung laman ng puso natin. Tanong ko kayo, alam niyo ba kung ano yung laman ng puso niyo? May nagsabi niyan, siya po. Ulitin ko, huwag niyo munang tignan yung ibang tao. Tama ba?
Yung tingnan ninyo yung sarili natin. Ano ba yung laman ng puso natin? Bakit sinasabi ng Diyos, lubhang napakasama? Tama ba? Dito sa Biblia, sinabi ng Diyos, ano yung laman ng puso natin? Kaya nasabi niya na yung puso natin ay lubhang napakasama. Marcos 7:21 hanggang 23, basahin natin, 3 to 1. Bakit sinabi ng Diyos na yung puso natin ay lubhang napakasama? Kasi alam niya ano yung nasa loob ng puso natin. Tama ba? Kaya nga minsan, lumalabas, nakakapag-isip tayo ng masama. Kasi nga, nasa loob na ng puso natin yan. Kaya nga, lumalabas. Tama po ba? Minsan nag-iisip tayo na kumuha ng ibang bagay na hindi sa atin. Bakit? Sa loob ng puso natin, meron na tayong kaisipan ng pagnanakaw. Minsan nakakagawa tayo ng pangangalunya. Bakit? Sa loob natin, meron na tayong kaisipan ng pangangalunya. Maliwanag ba? Bakit sinabi ng Diyos na masama? Kasi nga, alam niya, ito yung laman ng puso natin. Sa tao, gaya ng binasa natin kanina, yung ganitong tao, may isip nyo ba na masama? Nakakurbata, nakapolo, tama ba? O kaya nakacoat pa, nag-iisip pa kayo na yun ay magnanakaw? Nag-iisip pa kayo na yun ay mamamatay tao? Hindi, di ba? Anong isipin natin ng mamamatay tao? Balbasarado, gulo-gulo yung buhok, tama ba? Tapos bordado, tama po? Yun yung iniisip natin ng masamang tao. Tama ba? Pero yung nakadamit ng ganito, hindi natin maiisip na masamang tao. Pero ang Panginoon alam niya. Bakit? Nakikita niya yung puso natin. Tama po ba? Ang problema, nang may ganitong puso, anong ginagawa ng mga tao? Ang ginagawa nila para wag lumabas sa harap ng mga tao, ganito yung ginagawa nila. Tinatakpan nila ng posisyon. Tama ba? Ginagamit yung posisyon nila para wag lumabas yung kanilang masasamang bagay na nasa puso nila. Yung iba naman, tinatakpan ito ng mabuting gawa. Tama po ba? Ng kabutihan nila. At higit sa lahat, ang ginagawa ng tao, tinatakpan ito gamit ang kanilang relihiyon. Tama po? Kaya hindi natin maiisip, yung taong simbahan, hindi natin maiisip, nangangalunya yan. Tama ba? Kasi hindi natin yung maiisip dahil ang nakikita natin, naglilingkod sa Diyos, nagsisimba, nananalangin araw-araw. Tama po. Gumagawa ng mabuti, kaya hindi natin yun maiisip na gumagawa ng kasalanan. Yes, posible talaga yun na matakpan yung puso nila, na yung masamang puso nila sa harap ng tao. Pwede talaga yun. Pero sa harapan ng Diyos, natatakpan o hindi? Hindi. Imposibleng matakpan. Bakit? Alam ng Diyos yung puso natin. Direkta siya nakatingin sa puso natin. Hindi siya nakatingin sa nguso lang natin. Tama ba? Nakatingin ng Diyos sa puso natin. Kaya nga alam niya lahat ng laman ng puso natin. Kaya nga sabi ng Biblia, Job 14 verse 4, sino makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. May makukuha pa kayong malinis sa basurahan? Wala. Ganun din naman. Kaya nga sabi ng Biblia, sa puso natin, walang lalabas na mabuti. Kasi nga, ang laman niyan ay masama. Tama po ba? Kaya nga yung sinasabi natin na nakakagawa tayo ng mabuti, sa ginawan mo lang yun ng mabuti. Pero sa harap ng Diyos, yun ay masama pa rin. Maliwanag? Kaya nga sabi ng Biblia, Ecclesiastes 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang problema, hindi lang natin alam paano sila gumagawa ng kasalanan. Tama ba? Kasi hindi naman natin sila nakakasama araw-araw. Yung mga taong simbahan, halimbawa, kung kasama ninyo sila nabubuhay araw-araw, natural, malalaman natin kung sino sila at malalaman natin kung ano yung ginagawa nila. Tama po ba? Pero dahil hindi natin sila nakakasama, kaya nga ang iniisip natin sa kanila, mabuti sila. Tama po? Ang ginagawa lang nila ay kabutihan. Pero sabi ng Biblia, imposible. Tama po? Bukod pa doon. Bukod pa sa binanggit natin kanina, binasa natin kanina na laman ng puso natin, may binabanggit pa ang Diyos na natatangi. 7 natatangi sa puso natin na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kawikaan 26:25,
Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. May isa pong artist, pinaliwanag ang patungkol dito. Ang ibig sabihin ng 7 karumal-dumal, ganito po dito. Kinumpara ito sa 7 klase ng hayop. At yung mga pag-uugali ng mga hayop na yun, meron tayo. Una, yung peacock. Ito po. Una, yung peacock. Ano po yung ugali ng peacock? Mayabang, kasi nakalagay na. Tama mo ba? Yung peacock, sino na nakakita ng peacock? Nakita nyo? Nakita nyo na ba na binukan niya yung pakpak niya? Nagpakita ba siya sa inyo ng maganda siya? Bakit? Marami ba kayo nung tinignan ninyo? Marami? Yung peacock kasi, binubukan niya yung pakpak niya, yung buntot niya, pinapakita niya yung kagandahan niya. Yung una, kapag mating season nila, kapag naghahanap sila ng kapareha. At isa pa, kapag marami yung tumitingin, meron din kaisipan yung peacock na ibuka, ipakita yung kanyang sarili na maganda. Tama ba? Ganyan tayo ng mga tao. Ano pong ibig sabihin? Kapag meron kang bago, anong ginagawa? Pinag-aayabang o hindi? Pero hindi halata. Tama ba? Kapag nakabili ka ng iPhone 17 Pro Max, anong sasabihin mo sa mga kaibigan? Selfie. Hindi naman talaga para mag-selfie. Kundi para lang ipakita na nakabili ng 17 Pro Max. Tama ba? Ganito tayo. Simple lang kung magyabang. Tama ba? Pero yabang pa rin. Alam niyo po sa Diyos, yung ganitong kayabangan, ganitong pagmamalaki, masama. Karumal, duman. Nagawa na ba natin yon? Ay hindi po. Hindi ako nagyayabang. Talaga ba? Hindi ba tayo nagyayabang? Tama po. Ganito, halimbawa, yung peacock maliit lang yan. Pero kapag binuka yung kanyang pakpak, nagiging ganito tayo. Maliit, pero nagmama-laki. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? May ganyan tayong pag-uugali. Sabi ng Biblia. Bigyan ko kayong halimbawa. Dito po. Ano po ito? Ano po ito? Saan ito? Saan? Nagtataka ako. Di ba tayo, napakarami mga tao, kakain sa mamahaling restaurant. Ano mo nang gagawin bago kumain? Ano po gagawin? Picture, di ba? Pagkatapos, alam ninyo. Tama po? Tapos ginagawang my day. Tama ba? Tapos nakalagay, yung caption doon, ATM. Ano yung ATM? Tama po. Bakit kailangan pang i-post yun? Bakit? Kasi gusto nang ipagyabang. Tama ba? Gusto nilang ipakita sa mga tao, tignan ninyo kami. Kumakain kami sa mamahaling restaurant. Tama po ba? Pero sinasabi lang nila, my day lang naman yun. Pero sa totoo lang, gusto lang ipagyabang. Tama po ba? Post sa mga social media. Tama ba? Ano yung sabi ng Biblia? Awit 5 verse 5, ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapopotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung sinasabi ng Biblia. Sunod, kambing. Yung kaugalian naman ng kambing ay suwail, matigas ang ulo. Sino na po nakapagpastol ng kambing? Nasubukan mo na? Madali bang ipastol yung kambing? Bakit? Pag hinila mo pa kanan, saan punta? Sa kaliwa. Tama ba? Ayaw sumunod. Matigas ang ulo. Ganyan din daw tayo ng mga tao. May ganun tayong pag-iisip. Di ba? Dalhin mo sa salita ng Diyos, ayaw. Dalhin mo sa kasalanan. Ang bilis. Tama po ba? Ganito tayo ng mga tao. Pag pakikinig sa salita ng Diyos, ayaw. Pero pakikinig sa salita ng salibutan, gusto. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, Hebreo 3:15, gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Bakit? Marami mga tao narinig nila yung salita ng Diyos. Ay, hindi totoo yan. Tama ba? Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Ayaw nilang maniwala sa salita ng Diyos. Kaya dahil dito, anong sabi ng Biblia? Roma 2 verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ito yung naghihintay sa mga taong suwain.
Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Tama po ba? Sana walang sino man sa atin yung maging gaya nito. Bakit? May ganito tayong pag-iisip. At maaring mangyari yan, depende sa sitwasyon. Sunod, baboy. Ano yung katangian ng baboy? Sakim. Tama? Gahaman. Gahaman sa pera, gahaman sa oras, gahaman sa maraming mga bagay. Tama po? Tayo napaka-sobrang gahaman natin. Yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos para sa Kanya, ginagamit pa natin para sa sarili natin. Tama po? Kaya ano yung sabi ng Biblia? Ganito. Sabi ng Biblia, may mga puso silang sanay sa kasakiman. Mga anak na isinumpa. Bakit isinumpa? Kasi saan sila pupunta? Sa impyerno. Kasi meron tayong ganitong puso. Sunod, pagong. Ano naman yung katangian ng pagong? Sa totoo lang, hindi po tamad ng pagong. Mabagal. Pero hindi tamad ng pagong. Yung pagong nilikha siya ng Diyos sa sadyang mabagal. Pero yung tao, nilikha ba ng Diyos sa sadyang mabagal? Hindi. Tama ba? Kaya nga ikinumpara tayo, meron tayong ugali na gaya ng sa pagong. Napakabagal. Dali mo sa salita ng Diyos, sobrang bagal. Tama ba? Hindi mo pa niyaya sa party, nauna na. Ang bilis. Tama po ba? Ganito tayo ng mga tao. Sobrang bagal pagdating sa salita ng Diyos. Pero pag tungkol sa kasiyahan, sobrang bilis. Tama ba? Hindi ito natural. Gusto nilang pumunta sa langit. Ang problema, tamad sila. Tama po? Kawikaan 21:25, basahin natin 3-1. Ang pagnanasa ng tamad, ang sa kanya ay pumapatay, sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Ano pong ibig sabihin? Lahat naman ng mga tao gusto nilang pumunta sa langit. Ang problema, tamad silang pag-aralan ng salita ng Diyos na siyang magtuturo sa atin ng daan patungong langit. Tama ba? Kaya nga gaya nito, yung tamad meron ding pagnanasa. Pero nakukuha niya ba? Hindi niya nakukuha. Bakit? Dahil sa katamaran niya. Gayun din naman. Kahit gusto mong pumunta sa langit, ayaw mo namang pag-aralan ng salita ng Diyos, makakapunta ba sa langit? Imposible. Tama po ba? Kaya nga yung katamaran, ito rin ay karumal-dumal na kasalanan sa harap ng Diyos. Sunod, tigre, leon. Ano bang ibig sabihin nito? May ugali din tayo na ganito, mabangis. Tama ba? May mabangis na kaugalian tayo. May nakilala ba kayo? Sobrang bait. Hindi mo maiisip na talagang makakapatay. Pero nakapatay. Tama? Bakit? Dahil lumabas, napalabas sa kanya yung kanyang ugali na pagiging leon. Tama ba? Gaya nito. Halimbawa may isang tao na gumugulo sa inyo. Pupilit kayong sinusuntok. Sa umpisa, papalapasin mo lang. Tapos pangalawa, palalapasin o hindi? Ano sasabihin? Tumigil ka na. Sige pa rin. Tama po ba? Ganito tayo. Tama po ba? Natural ito sa atin. Mukha tayong anghel. Pero kapag napuno na, lumalabas ang demonyo. Tama po ba? Ganyan tayo ng mga tao. Kaya nga sabi ng Biblia, ang taong may malaking puot sa parusa ay pagbabayarin. Sunod, ahas. Ano naman ang katangian ng ahas? Sinungaling. Tanong, ilan yung dila ng ahas? Isa o dalawa? Ano po? Ilan? Sino nagkasabing isa? Sino nagkasabing dalawa? At totoo lang, isa lang yun. Split lang sa dulo. Tama ba? Isa lang yun, pero nakasanga sa dulo. Anong ibig sabihin nito? Kumakatawan sa pagiging sinungaling. Tayo ng mga tao, isa lang yung bibig natin, pero napakaraming salita ang lumalabas. At bakit kinumpara sa ahas? Kasi may kamandag yung salita natin. Nakakapatay. Tama po ba? Kung paanong yung ahas may kamandag, nakakapatay, ganoon din daw tayo. Tama po? Anong sabi sa atin ng Biblia? Roma 3:13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sabi ng Biblia, yung lalamunan daw natin, libingang bukas. Bakit? Di ba minsan, may kasabihan tayo, mag-ingat tayo sa salitang lumalabas sa bibig natin. Bakit? Kapag nabitawan mo na yan, hindi mo na pwedeng bawiin. Tama ba? Kaya nga, pag-isipan natin, may mga namamatay dahil sa bullying. Tama ba? Dahil sa mga samang salita na lumalabas sa bibig, nakakapatay. Tama ba? At isa pa sabi ng Biblia, yung bibig natin, mapandaya, tuso, gaya ng ahas. Tama ba? Tuso. Kaya nga sabi, mapanlin lang. Alam niyo po yung budol-budol gang?
May nabiktima na ba dito ng budol-budol? Meron na? Di ba yung budol-budol gang, napakagaling magsalita. Mapapaniwala ka talaga. Tama po ba? Kaya nga nabibiktima. Ganito sila kahusay. Pero tandaan natin, bagaman nagtagumpay sila, pero sa Diyos, magtatagumpay ba sila? Pananagutan nila sa harapan ng Diyos yung ganyong kasalanang nagawa nila. At sabi pa, ang kamandag ng mga ulo pong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ano pong ibig sabihin? Yung ahas ba, namamatay sa kanyang lason? Namamatay o hindi? Hindi, di ba? Pero tayo, pwedeng mamatay gamit ang bibig natin. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, mag-ingat tayo sa mga salitang lumalabas sa bibig natin. Panghuli, palaka. Ano naman yung katangian ng palaka? Maingay. Backbiting. Tama po? Parang ganito. Tama ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Tama po. Unang Timoteo 5:13, basahin din natin ang sabay. 3, 2, 1. Alam niyo po, nung wala pang COVID, ganito yung ginagawa ng mga tao. Pagkatapos ng COVID, naging high-tech ang pagchichismisan. Tama po ba? Naging high-tech. Bakit? Social media. Tama ba? Nakakita ng kapitbahay. Nakita mo ba yun? May kasama na lalaki. Tingnan mo, buntis yan. Pero hindi niya alam, kapatid pala yun. Tama ba? Napakagaling. Mahuhusay magsinungaling. Pero sabi ng Biblia, may mahusay manira, pero sabi ng Biblia, pananagutan natin yun. Yung ganitong pag-iisip, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, tinignan natin, akala natin yung puso natin ganito. Pero sa totoo lang, sa harap ng Diyos, ano po yung puso natin? Puno ng kasalanan. Puno ng kasamaan. Kung ganun, papasok ba dyan si Jesus? Imposible. Tama po ba? Dahil sinasabi ng mga tao, papasukin si Jesus sa kanilang puso. Ang tanong ko, alam niyo ba yung pinto ng puso nyo? Paano ngayon bubuksan? Ngayon, kung sakaling alaman ninyo ang pintuan ng puso ninyo, ngayon, nang binuksan ng puso, malinis o marumi? Papasok ba si Jesus? Imposible. Halimbawa kayo, di ba may CR tayo sa baba? Ihing-ihi na kayo. O kaya duming-dumi na kayo. Pagpasok ninyo sa CR, hindi pa kayo nakakarating, naamoy nyo na, masangsang yung amoy. Gagamit kayo o hindi? Ihing-ihi ka na. Duming-dumi ka na. Gagamit o hindi? Bakit? Kung paanong tayo, may ganito tayong kaisipan, ano pa si Jesus? Na siyang banal. Tama ba? Imposible yung ganon. Tama po? Ito po yung problema natin. Gaya ng sinasabi ng Biblia, bakit tayo makasalanan? Kasi pinanganak na tayo makasalanan. Dahil ipinanganak na tayo makasalanan, kaya nga imposible nating masunod ang 10 utos. Bukod pa doon, binaon pa tayo ng Biblia. Bakit? Dahil sinabi pa sa atin ng Biblia, ang puso natin marumi, puno ng kasalanan. Kaya nga dahil dito, makasalanan o hindi? Masamang makasalanan o hindi? Kung ganoon, pwede ba nating baguhin yung kalagayan natin at makapunta sa langit? Imposible. Gaya ng sinasabi ng Biblia, Jeremias 13:23, basahin natin, 3, 2, 1. Ngayon, sabi ng Biblia, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? Ito po yung mga maiitim. Tama ba? Yung mga taga-Ethiopia sa Africa, maiitim sila. Pwede ba nilang gawing puti yung balat nila? Imposible. Tama ba? Imposible mangyari yun. Gumamit ng libo-libong gluta. Imposible pa rin. Tama ba? Gayon din naman sinasabi ng Biblia. Ipinanganak na tayong makasalanan. May magagawa ba tayong mabuti para maalis yung pagiging makasalanan? Imposible. Tama po ba? Kailangan masolusyonan ang problema natin sa kasalanan. Dahil po dito, ano sinabi sa atin ng Biblia? Isaiah 59 verse 2, 3 to 1. At ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya ay hindi nakikinig. Ito yung problema natin. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos o hindi? Dahil hiwalay tayo sa Diyos, makakapunta sa langit o hindi? Imposible. Gusto natin. Pero yung problema, may kasalanan.
At dahil sinasabi ng Biblia, may kasalanan tayo, kaya ano po yung nangyari sa atin? Roma 3:23, basahin din po natin, 3-1. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Bakit hindi tayo nakaabot sa langit? Kasi lahat tayo makasalanan. At hanggang ngayon lahat tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya nga kung ganoon, kapag namatay tayo, makakapunta sa langit o hindi? Imposible. At isa pa, ngayong nalaman na natin na makasalanan tayo, na hindi tayo makakapunta sa langit, ang naghihintay sa atin, ano yung sabi ng Biblia? Mayroong naghihintay na paghuhukom. Kailan mangyayari ito? Sa araw na humarap tayo sa Diyos pagkatapos ng kamatayan. Hebreo 9:27, basahin natin 3-1. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ano po ibig sabihin? Pagkatapos ng kamatayan natin, hahatulan tayo ng Diyos. Mula pagkapanganak hanggang sa araw na humarap tayo sa Kanya. Lahat ng ginawa nating kasalanan, anong gagawin ng Diyos? Ilalatag niya sa harapan natin. Anong gagawin niya? Ganito. Awit 50 verse 21, basahin natin 3-1. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ganito yung gagawin sa atin ng Diyos. Pag humarap tayo sa Kanya, ipapakita niya sa atin lahat ng kasalanan ginawa natin. Maliwanag po ba? Kaya nga sa harapan ng paghuhukom ng Diyos, tikom ang bibig natin. Hindi natin magawang magdahilan sa Kanya. Bakit? Guilty tayong lahat. Tama mali? Ngayon, yung mga tao nag-enjoy sila sa paggawa ng kasalanan. Iniisip nila, nananahimik lang ang Diyos. Pinapabayaan lang sila ng Diyos. Opo, pinapabayaan lang sila. Bakit? Binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. At isa pa, ang sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan natin, ano yung naghihintay? Roma 6:23, basahin natin 3-1. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay yung kamatayan na binabanggit dito, hindi yung kamatayan ng physical natin. Ang kamatayan na binabanggit dito ay impyerno. Maliwanag ba? Marami mga tao iniisip nila, okay lang, impyerno na kung impyerno, bakit ganun po yung sinasabi nila? Hindi nila alam kung anong impyerno. Sa totoo lang, mula kapanganakan, ano na tayo? Makasalanan. Dahil dito gumagawa tayo ng kasalanan. At balang araw, aabutan tayo ng kamatayan. Hindi nagkatapos dyan. Haharap tayo sa paghukom ng Diyos. Pag humarap na tayo sa paghukom ng Diyos, guilty or not guilty? Guilty. Tama po ba? Kaya dahil guilty tayo, saan pupunta? Sa impyerno. Sa totoo lang, mula pa lang kapanganakan, patungo na tayo sa impyerno. Maliwanag ba? Kaya nga, kailangan natin ng tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng tagapagligtas, alisin tayo sa daan na yan. Kasi imposibleng makaalis tayo dyan. Bakit? Ipinanganak na tayong makasalanan. Yan na yung faith natin. Yung kapalaran natin. Magmula isilang tayo ang kapalaran natin patungo na sa impyerno. Hindi natin ito mababago. Mababago lang yan kapag may nagligtas sa atin. Maliwanag ba? Ngayon, kapag walang nagligtas sa atin, sa kalagayan na yan, wala tayong magagawa, kundi ang mapunta sa impyerno. At kapag napunta ka na sa impyerno, yung impyerno may entrance pero walang exit. Magpakailanman ito. Mateo 5:26, basahin natin 3-1. Totohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang hindi ito nangangahulugan na may pag-asa sa impyerno na makaalis. Ang ibig sabihin nito, di ba yung kahuli-hulihang kusing, ito yung pinakamaliit na halaga ng pera. Sa pera natin, yung sentimo. Tama ba? Nakita ka ng isang sentimo. Dadamputin mo? O sisipain mo? Ano po? Di ba wala kang pakialam doon? Kasi wala ka namang mabibili doon. Pero nakakita ka ng 1,000. Ang bilis. Tama ba? Pero anong sinasabi nito? Kahit meron lang tayong napakaliit na kasalanan, kahit gatuldok lang na kasalanan, sana ang punta? Sa impyerno na. Pero problema, hindi lang gatuldok yung kasalanan natin. Gaano karami? Hindi mabilang. Sabi ng Biblia, yung kasalanan natin mas marami pa kaya sa bilang ng buhok natin. Intindihan niyo po ba? Alam niyo ba kung gaano karami yung buhok ninyo? Yung buhok sa katawan, alam?
Sabi nung iba, paano ako, kalbo? Bakit? Nung ipinanganak ka ba, wala ka bang buhok? Nung habang tumatanda ka ba, wala ka bang buhok? Di ba nawala lang naman yun nung tumanda na? Tama ba? Ganon din naman ang Diyos. Alam niya lahat ng kasalanan natin. Kaya wala tayong may dadahilan sa Kanya. Ulitin ko, pag napunta ka na doon, wala nang labasan. Walang hanggan na yun. At yung mga tao iniisip nila, tumatawa sila, impyerno na kang impyerno. Ulitin ko, nasasabi nila yun dahil hindi nila alam ano yung impyerno. Naintindihan ba natin? Ngayon, si Jesus mismo sinabi niya, ano yung impyerno? Sabi ng Biblia, yung impyerno, lawa ng apoy at asupre. Pagkatapos, yung apoy ay hindi napapatay. Sa mundo natin, yung apoy dito namamatay. Tama ba? Pero sa impyerno, hindi napapatay. Maging doon sa impyerno, sinusunog ka na, inuud ka pa. Tama po ba? Meron din doon, walang hanggang uod. Sinusunog ka na, inuud ka pa. Tinutorture ka. Pagkatapos, walang pahinga, araw o gabi, kasi nga walang hanggan na ito. Pagkatapos, may alaala. Ang alaala dito, hindi po ito mga magagandang alaala. Nandun ka sa impyerno, lahat ng alaala doon, lahat ng masakit na nangyari sa'yo, lahat ng masakit na alaala, masamang alaala na nangyari sa'yo habang nabubuhay ka, maalala mo yun. Subalit, merong isang napakasamang alaala na paulit-ulit mong maalala doon. Alam niyo kung ano yun? Yung ganito, nagkaroon ka ng pagkakataon na makaalis sa impyerno. Ang problema, habang nakikinig, tatawa-tawa lang, aantok-antok lang, tutulog-tulog, hindi sineseryoso yung pakikinig, biglang dumating sa kanya yung kamatayan. Maaalala niya yun. Sana pala nakinig ako ng maigi. Naintindihan po ba natin? Sana pala sineryoso ko. Dahil kung ganon, nakaalis sana ako dito. Maliwanag ba? Ito yung dahilan kung bakit inimbitahan kayo dito ng Diyos, hindi yung mga tao. Pero tandaan ninyo, kung sino man sa atin ang hindi maliligtas dito, ito yung pinakamasamang alaala. Pinakamasakit na alaala. Bakit? Nakaalis ka sana, pero hindi. Naintindihan niyo po ba? Hindi ko kayo tinatakot. Ito yung sinasabi ng Biblia. Maaring nakikinig tayo, kung hindi tayo seryoso sa puso natin, kung ganon, sinasabi ko po sa inyo, pagdating ng araw, pag humarap na tayo sa Diyos, ano nasabihin niya sa atin? Hindi niya rin tayo kilala. Lumayo tayo sa Kanya. Doon tayo sa apoy sa impyerno. Maliwanag po ba? Kaya sana, walang sino man na makarinig sa atin ito ng ganitong salita. Pagkatapos po, sikit na kadiliman. Bakit kadiliman ay may apoy? Yung impyerno, yun yung lugar na walang Diyos. Tama ba? Kaya nga madilim. At yung apoy doon, hindi kaya ng apoy na meron tayo dito. Tama ba? Yung apoy na meron doon sa langit, ito yung pinakamainit na apoy sa lahat. Di ba yung apoy dito, yung ginagamit natin sa panluto, anong kulay? Medyo yellow na may red. Tama ba? Yung mas mainit pa doon, yung lumalabas sa, yung nag-welding, di ba may nakikita tayo yung kulay puti? Mas mainit yon. Pero yung mas sigit na mainit, kulay itim. Tama po ba? At pagkatapos walang hanggang pagkahiwalay sa pamilya. Siyempre po, sa mundong ito, kapag nagkaroon ka ng problema, pwede kang tumakbo sa pamilya mo, makahingi ng tulong. Doon sa impyerno, kung nandun din yung pamilya mo, hindi ka makakahingi ng tulong sa kanila. Bakit? Pinaparusahan din sila. Tama po? Pagkatapos, gaya ng binasa natin, may entrance, pero walang exit. Yan po yung impyerno. Pero sinasabi ng iba, impyerno na yung impyerno. Kung alam lang natin yung impyerno, hindi natin sasabihin, impyerno na. Tama po ba? At sa totoo lang, sa Biblia, nakalagay na dito yung listahan ng mga taong pupunta sa impyerno. Alam niyo po ba kung ano yon? May listahan dito. Nakalista kaya tayo dito? Tignan natin. Apokalipsis 21:8. Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Dito may 8 listahan. Nakalista ng mga taong pupunta sa impyerno. Isa-isahin po natin. Una, duwag. Yung duwag, hindi ito nangangahulugan na hindi nakikipag-away. Hindi po yung duwag na iyon. Ang ibig sabihin ng duwag, nasa harap ka na ng salita ng Diyos. Nasa harap ka na ng katotohanan. Ayaw mo pang maniwala. Bakit? Ang iniisip mo, kapag naniwala ako dyan, ano sasabihin ng magulang ko? Pag sumama ako sa inyo, yung mga kaibigan ko, ano na lang iisipin nila sa akin? Tama po ba?
Yung mga tao nakakakilala sa akin, ano na lang iisipin nila? Tama ba? Dahil dito, ano sabi ng Diyos? Impyerno sila pupunta. Mas natakot sila sa tao kaysa sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Yan yung ibig sabihin ng duwag. Natatakot sila sa sasabihin ng iba kaysa sa Diyos. Nasa harap na sila ng katotohanan, ayaw pa nilang maniwala. Marami silang iniisip. Tama po ba? Yan yung duwag. Maliwanag po? Hindi yung duwag na ayaw makipag-away. Pagkatapos, syempre, yung hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga matay tao, mapakiapid, wala naman siguro mangkukulam dito. Pagkatapos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung sinasabi natin wala tayo, magmula number 1 hanggang number 7. Kung sinasabi natin na hindi tayo kasama sa listahan na yan, number 8, kasama o hindi? Bakit? Tama po ba? Sino dito yung hindi nagsinungaling? Yan na yung pinaka. Kung may magtataasin yung pinakasinungaling na sinabi mo. Tama po ba? Sinasabi ng Biblia, nakalista. Ito yung, kahit yan lang yung nagawa nating kasalanan, saan ka na pupunta? Sa impyerno. Ang problema, hindi lang ito yung kasalanan na ginagawa natin. Tama po ba? Naparaming kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, saan tayo pupunta? Langit o impyerno? Kaya nga kung isa-summarize po natin, yung patutunguhan ng makasalanan. Ano nga ulit yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ang ibig sabihin po ng kamatayan ay kaparusahan doon sa apoy, sa impyerno. Sa araw na humarap tayo sa paghukom ng Diyos, ganito yung maririnig natin. Panoorin po natin. Sinasabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, Wala po ang pangalang iyon, Panginoon. at sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inianda para sa diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia, at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman. At sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi. Ulitin ko, makasalanan tayo o hindi? Masamang makasalanan o hindi? Ano po? Mabuting makasalanan? Alam niyo po, kung ganito, kahit siniisip natin na mabuti akong makasalanan sa Diyos, yung makasalanan ay makasalanan. May isa ka lang kasalanan, masamang makasalanan ka na sa harap ng Diyos. Tama po ba? Ang problema tayo, gaano karaming kasalanan ang meron tayo? Hindi mabilang. Kaya dahil dito, saan tayo pupunta pag namatay? Makakapunta ba tayo sa langit? Imposible. Tama po ba? Kaya anong kailangan natin? Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya dahil dito, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, kailangan nating may panganak uli. Ang ibig sabihin ng kailangan may panganak ulit, maligtas. Tama po ba? Ngunit paano tayo maliligtas? Paano tayo may papanganak uli? Maliligtas tayo, may papanganak uli tayo kapag nasolusyonan
yung problema sa kasalanan. Kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. Dahil nandito yung sagot. Tama po ba? Ngayon, paano tayo maliligtas? Sabi ng Biblia, sampalatayanan natin ang Ebanghelyo. Anong ibig sabihin ng sampalatayanan ng Ebanghelyo? Alamin natin ano yung sagot sa problema natin sa kasalanan. Tama ba? Pero bago natin sampalatayanan ang gamot, ano yung sabi ng Biblia? Marcos 1:15. Basahin natin, 3-1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya. Marami kasi sa mga tao, lumalaktaw sila sa proseso. Ang ginagawa nila, sumasampalataya na kaagad sila sa Ebanghelyo nang hindi dumaan sa pagsisisi. Ito po yung sinasabi ko, mula pa lang sa simula. Maaring naintindihan ninyo, maaring nalaman ninyo yung kaligtasan. Pero kung hindi kayo dumaan sa pagsisisi, hindi yan tunay na kaligtasan. Intindihan niyo po ba? Kasi sabi ng Biblia, bago manampalataya sa Ebanghelyo, magsisi muna. Tama po ba? Bakit kailangan magsisi? Kasi gaya nito, nalaman na natin yung sitwasyon natin. Ano yung sitwasyon natin? Saan tayo pupunta? Sa impyerno. Tama po ba? Nalaman na natin ano yung kalagayan ng kaluluwa natin. Ang kalagayan ng kaluluwa natin, unti-unti tayong lumalakad patungo sa impyerno. At kapag dumating sa atin ang kamatayan, na walang nagligtas sa atin, wala tayong magagawa, kundi ang mapunta sa impyerno. Sa totoo lang, may mga tao na nalulungkot sila. Kapag nagpa-check up sila at sinabi ng doktor, may nakamamatay kang cancer. Tama ba? At sinasabi, 1 buwan na lang itatagal mo. Ano nangyari sa kanila? Parang binagsakan na sila ng buong mundo. Lungkot na sila. Pero alam niyo, mas matindi pa sa sakit na cancer, yung sakit natin sa kasalanan. Yung cancer, dadaling ka lang yan sa sementeryo. Tama, mali. Pero yung kasalanan, dadaling ka saan? Saan po? Sa impyerno. Kaya ito yung dapat na magamot bago tayo dumating sa kamatayan. Maliwanag ba? Pero para magamot yun, sabi ng Biblia, magsisi muna. Kapag nakita ng Diyos na yung puso natin ay nagsisi, tutulungan niya tayong maligtas. Subalit dun sa mga tao na ayaw magsisi ay hindi. Mabuti ako. Matuwid ako. Hindi ko kailangan ng kaligtasan. Kung ganon, anong sabi ng Diyos? Awit 7:11-13. Basahin natin, 3-1. Nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagniningas ang kanyang mga... Anong ibig sabihin nito? Kapag yung isang tao ayaw magsisi, anong gagawin ng Diyos? Sabi dito, inihanda, iniumang ang kanyang palaso. Anong ibig sabihin nito? Yung may nakahandang parusa ang Diyos. Automatic yun. Kapag ayaw magsisi ng tao, ayaw niyang tumalikod sa landas niya, ayaw manumbalik sa Diyos, ayaw hanapin yung sinasabi ng Diyos, ayaw makinig sa sinasabi ng Diyos, kung ganon, saan siya pupunta? Sa kaparusahan, sa impyerno. Tama po ba? Ang nais ng Diyos, kapag naunawaan na natin yung kalagayan natin, magsisi tayo. Tama po ba? Yung puso, hindi yung uso. Tama po? Bakit? Nalaman natin. Malinis tayo o marumi? Makasalanan tayo o mabuti? Makasalanan. At bilang makasalanan, saan pupunta? Wala na tayong magagawa. Dahil pinanganak tayo makasalanan. Tama po ba? Kaya nga ito yung, sa totoo lang, awa ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi may nagsabi niyan, wala naman akong, hindi ko naman ginusto na maging makasalanan. Tama, hindi natin ginusto. Tama ba? Kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos yung Biblia para bigyan tayo ng sagot. Tama po? Kasi ayaw niya na mapunta tayo doon dahil hindi natin ginusto. Ito ay naging problema ni Adan. Kaya nga, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. Ang ibig sabihin ng magsisi, manumbalik sa Diyos. Tama po ba? Awit 51:17, basahin din natin 3-1. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso o Diyos. Ulitin ko, alam ng Diyos kung dumating tayo sa pagsisisi. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Tama ba? Ngayon, kapag dumating tayo sa pagsisisi, sabi ng Biblia, hindi niya hahamakin. Pag sinabing hindi niya hahamakin, ililigtas niya. Tama po ba? Kaya nga, kailangan nating ipakita sa Diyos yung puso natin na nagsisisi. Isa pa,
para magsisi tayo, kailangan natin maunawaan yung kalagayan natin. Awit 34:18, basahin din natin ang sabay, 3 to 1. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Parang ganito, yung tao na nalulunod, kung walang sasagip sa kanya, makakaligtas siya? Imposible. Tayo, hindi tayo nalulunod sa tubig. Sa totoo lang, palubog tayo sa kasalanan. At kung walang magligtas sa atin sa kasalanan, wala tayong magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. Maliwanag po ba? Kaya nga kailangan natin ng pagsisisi. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, hingi natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon, iligtas mo ako. Tama po ba? Panginoon, naunawaan ko, makasalanan ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Bakit? Ngayon, kung isa-summarize po natin yung pinag-aralan natin, yung pinakamalaking problema natin, ano po? Yung kasalanan. Wala nang iba. Ito yung problema natin sa harapan ng Diyos. Kahit may problema ka sa kalusugan, iiwan mo yan pag namatay ka. Kung may problema ka sa pinansyal, hindi mo na yung problema pag patay ka na. Tama po ba? Pero yung kasalanan, problema mo yan magpakailanman. Naintindihan po ba? Ito yung dapat na masagot. Ang problema, nakakalungkot yung mga tao anong ginagawa nila. Sabi ng Biblia, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ginagawa ng maraming tao, ano yung ginagawa nila? Sinasagot nila. Ulitin ko yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang pinapambayad nila, mabuting gawa. Pwede yun o hindi? Imposible. Pinag-aralan natin, may magagawa ba tayo mabuti? Wala. Imposible. Dahil pinanganak na tayo makasalanan. Yung relihiyon, kaya din ba nitong sagutin yung kasalanan natin? Imposible pa rin. Yung pera, imposible. Yung pagiging mabuting tao, pwede o hindi? Imposible. Tama po ba? Kahit gawin natin lahat ng mga bagay na ito, saan pa rin bagsak? Impyerno pa rin. Kaya nga, para makapunta tayo sa langit, isa ang kailangan natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa paraan ng tao, imposible nating makuha ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kahit gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In short, ng kaligtasan. Maliwanag po ba? Ngayon, paano? Sa Diyos, may paraan. Sa tao, wala. Imposible sa tao. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? Ito po yung huling talata natin ngayong gabi. Mga awit 119, verse 170. Basahin natin ang sabay, 3 to 1. Sa harapan mo, ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tama po ba? Sa harapan mo, ang aking panalangin ay dumating nawa. Bakit? Naunawaan natin ngayon. Makasalanan tayo. Ang ibig sabihin ng makasalanan, ang ibig sabihin ng masamang makasalanan sa harap ng Diyos, wala tayong magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. Tama ba? Kaya nga, anong gagawin natin? Manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, mahabag ka sa akin. Pakiusap, tulungan mo ako, maligtas. Ngayong gabi, bago kayo matulog, sana manalangin kayo. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, bigyan mo pa ako ng bukas. Tama ba? Kasi kung nalaman man natin ngayon na makasalanan tayo, nalaman man natin na pupunta tayo sa impyerno, ay bukas hindi ka na magigising. Anong silbi nun? Meron o wala? Wala rin. Tama po ba? Kaya higit sa lahat ngayong gabi, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, pakiusap, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Iligtas mo ako. Dito sa Biblia nakalagay yung paraan ng kaligtasan. Ito po yung Ebanghelyo. Ito yung pag-aaralan natin bukas. Pero bago tayo mag-aral dito, anong sabi ng Biblia? Magsisi muna. Tama po ba? Maliwanag po. Makasalanan o hindi? Pag namatay, saan pupunta? Ayos lang? Bakit parang may masaya pa? Alam niyo po, sa totoo lang, yung kalagayan natin na ito ay kalunos-lunos. Kesa dun sa nakikita natin ng mga nakakaawang tao, mas nakakaawa yung kalagayan natin. Dahil pupunta tayo sa impyerno. Maliwanag? Hindi tayo pupunta sa impyerno dahil sa mga ginawa natin. Hindi. Mapupunta tayo sa impyerno dahil ipinanganak na tayo na makasalanan. At wala tayong magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. Maliwanag ba? Kaya nga, kailangan natin ang tagapagligtas. Naintindihan po ba? Bukas, pag-aaralan po natin ito. Kaya kung may tanong po kayo, may mga counselor po dito, magtanong po kayo doon. At sana manalangin kayo ng tapat sa Diyos ngayong gabi. Tama po ba? At sa mga brothers and sisters, kung sumampalataya lang tayo sa Ebanghelyo nang hindi tayo nagsisi, sorry po, sinasabi ko sa inyo, hindi yan tunay na kaligtasan. Nalaman nyo lang ang kaligtasan, pero walang
kaligtasan. Maliwanag ba? Kaya nga, kung hindi nagsisi, ulitin ko po, walang kaligtasan. Naintindihan po ba? Maraming salamat po. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob po sa amin upang mapag-aralan ng iyong salita. Sa oras na ito, may nakilala po namin kung sino kami sa iyong harapan. Kami po ay pinanganak ng mga miserable, mga makasalanan na walang magagawa, kundi ang mapunta doon sa walang hanggang kaparusahan at pagkapuksa sa apoy sa impyerno. Pakiusap, kahabagan mo po nawa lahat ng mga taong naririto. Tulungan niyo po nawa sila na dumating sa pagsisisi at nawa kahabagan mo po sila. Nawa, pagkaluban mo rin po sila bukas ng maayos na pagkakataon upang maunawaan po namin ang salita ng iyong kaligtasan. Muli, Panginoon, pinasalamatan ka namin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.